Hi everyone! Welcome back again sa my channel. This is Taiwan Vlog. So for today's video ay sasagutin natin yung ating isang subscriber. Sabi niya, Be, pwede bang mag-short dyan sa bahay ni Amo habang nag-work? Or pants talaga? Any tips kung ilang damit ang dadalhin? So ayan, papunta tayo ng laundry shop guys ngayon. So hindi na natin sasayangin ang pagkakataon. So, ayan. Kailangan nga bang, pwede ba naka-short? So, depende sa amo, day. Depende sa amo. So, ako, day, yung dala ko papunta dito sa Hong Kong na mga damit, na mga gamit, ayan, mga dapat dalhin nyo. So, mayroon din akong subscriber na nag-PM sa WhatsApp. Malapit na rin siya mag-flight. Nagtatanong din siya kung gaano ba daw kadami yung dala ko nung nag-flight ako. Kasi siya, ang nasa ticket niya, day, ay hindi lalagpas ng 32 kilo. Sabi ko, wow. Kasi kadalasan, yung free luggage lang natin ay 20. Kahit nung ako umuwi, nung nagbakasyon, 20 lang yung binigay ng amo ko na, sa baggage natin. So, tips ko sa inyo, day, sa mga baguhan na magpa-flight, kung halimbawa man na sinabihan kayo ng amo nyo na huwag magdala ng marami or sa agency. So, follow nyo na lang yun ha. Kasi ako nga noon, hindi ko alam kung sino ang susundon ko. Kasi dati, meron akong nakasabay sa TESDA na una siya mag-flight dito. Ang sabi niya sa akin ay, magdala daw ako ng marami kay mahal nga ang mga bilihin dito. Yun ang suggestion niya. Then, meron din akong isang kasabayan naman sa UWA na una din siya sa amin. Sabi niya, huwag na lang daw ako magdala ng maraming gamit kasi nga baka ipatapon lang ng amo ko. Kasi ang amo niya kasi nung galing siya sa hotel ng quarantine, wala siyang bitbit. Wala siyang bitbit sa mga gamit niya. Pinatapon. Pero pinalitan naman. As in, sarili lang niya yung So, nagdadalawang isip nga ako that time. Sabi ko, sino ba talaga susundin ko? Kasi kung susundin ko yung konti lang yung dalhin kasi baka ipatapon, sabi ko, oo nga, baka sayang lang. Then, yung sabi naman ng isa, mahal yung mga bilihin dito. So, sabi ko, yun nga, ayan. So, ang sinunod ko day, ang payo ng agency. Kasi in case man, kung ano ang mangyari, na bakit nila pinapayo na wag magdala. Kasi day, dito, pagdating nyo dito sa Hong Kong day, malawak-lawak, mahaba-haba yung lakaranday. Kasi paglabas nyo ng ewan ko lang ngayon ha, kasi wala naman ng quarantine ngayon, wala ng COVID. So kami dati, paglabas namin ng hotel, diretso kami immigration. So marami ding lakad, so dala-dala mo yung luggage mo. Kasi magme-medical pa dito day. So pagkatapos namin immigration nun, para sa ID, dumiretso kami ng clinic. Doon kasi day, kaya iniiwasan nila na lalo na mag-backpack ka ng mabigat. Iwasan mo mag-backpack ng mabigat pag papunta ka pa lang dito sa Hong Kong kasi magme-medical kayo day. Magme-medical kayo. So, ang gawin nyo day, kaya dati hindi ko maintindihan day bakit pinagbabawal nila yung mabigat. Hindi naman sila yung magbibit-bit, di ba? Kasi day mayroon akong nabasang post na sabi niya, clear naman yung medical niya doon sa Pinas, dalawang medical pa nga. Pero pagdating dito sa Hong Kong, nagkaroon siya ng problema, nagkaroon na siya ng scars sa lungs. So, dahil doon sa yung bakbak niya mabigat daw. So doon ko na-realize, kaya pala ayaw ng mga taga-agency na mag-backpack ka ng marami or magdala ka ng magbitbit ka ng mabigat. Kasi nga magme-medical pa dito. So doon ko sila naintindihan. Then pagkatapos day, yun, wala nang masabi, no? Yun na lang ang sundin nyo yung agency kasi kung halimbawa ano man mangyari, at least di nyo masasabi sa sarili nyo, hindi nyo masisi sa sarili nyo, hindi ka kasi nakinig o ganyan. Kasi mostly sila naman yung nakakaalam kung ano ang dapat gawin, ano may dapat dalhin. Ayan. So ako day, ang dala ko lang noon, ang allowed lang sa agency ko na luggage ay yung small size. Ayaw din nila ng medium, ayaw nila ng large. So yung iba,
Yung ginagawa nila, kasi pag nakita kasi yung luggage mo sa agency, hindi ka na nila papayagan. Hi. Oh. Oh. Kasi ayun na nga. Hindi ka nila papayagan then so ang dala ko that time day ay ano lang day. 5 pang araw-araw na pang trabaho ba. So ang tanong ni Inday kung pwede ba mag-short, depende sa amo day. Kasi ako day, wala akong dalang short, wala akong above the knee, above ba? Below pala, below the knee. Then, yun nga, ang kailangan ay hindi kita yung cleavage day kasi mayroon akong damit dati na kita yung cleavage. Wow, may cleavage si Inday. Pag nayo ko ba, siyempre naghahabol-habol ka ng alaga mo. So, sinita ako ni amo nun. Nitong naka-previous lang, sinita din niya ako. So, ayaw niya nung ganun. So, tinapon ko na diretso. Ayan. Tinapon ko diretso. Then, yung about sa leggings, ayaw din niya. Yung bakat, ayaw din niya. Then, meron naman ako nakikitang naka-short pero mas komportable kasi mag-work kasi syempre may lalaki sa loob ng bahay ng amo natin at in case man na selosa or selosa yung amo nyo, so iwas na rin sa pwedeng maging rason na pwede tayong ma-terminate or mapag-initan ng amo natin, di ba? So, ang importante na tips ko sa inyo, day, huwag niyong kakalimutan talaga yung gamot. Alaxan, Biogesic, Bioflorexidol. Huwag niyong kakalimutan yan kasi sa unang araw natin, kailangan natin magpakitang gilas talaga. No? Pakitang gilas. So, pagod talaga yan. Expect mo talaga yan na pagod. And in just 3 months, yan ang observation pa natin. Pwede tayong isauli kung ayaw nila sa performance natin. So, yun ang kailangan na dalhin natin gamot. Yan yung para sa akin importante talaga. Yung damit, kahit di nyo naman na damihan kasi wash and wear lang naman dito. Then, baka nandito yung matanda. Wash and wear lang naman madalas dito, day. So, no need na damihan, day. At saka, tsak naman na makakabili ka dito ng ano, day, ng gamit. Yan. Kita ako ng matanda. Kasalubong ko naggaganito akong nagdadaldal. Hindi ko siya nakita. Hindi ko siya nakita, day. Kinakabahan na ako, day. Baka matanggal ako, day.